Animal talaga itong mga bangag mga kababayan, ano? Di ba natatandaan nyo mga kababayan na nahuli sila mismo ha ng OpenAI, ang may-ari po mga kababayan ng ChatGPT, na ginagamit puro mga kababayan ang ChatGPT para sa kanilang malicious na mga gawain mga kababayan, katulad ng pagkakalat mga kababayan ng mga komento na pro-BBM at anti-Sara Duterte. Nahuli mismo mga kababayan yung kamukha ni Donkey. Oh, na bilyonaryo daw di umano mga kababayan na tinawag pang Fiona si Sara Duterte. Ang common sense mga kababayan, pinangalanan mismo ng OpenAI ChatGPT na siyang gumagamit ng mga trolls mga kababayan sa pamamagitan ng bots AI para sa mga pro-Marcos propaganda. Ang sabi natin mga kababayan, oh huli na ito. Ano na naman kaya ang gagawin nitong kababalaghan mga kababayan dahil gawain ng mga bangag mga kababayan na sa tuwing mahuhuli sila sa kanilang mga masasamang gawain ay gagawa na naman sila ng eksena at babaliktarin nila ang kwento. Hindi nga tayo nagkamali mga kababayan. Ngayon binabaliktad nila mga kababayan na ang mga kampo daw ni Sara ang gumagamit ng AI para sa kanilang propagandang mga animal. At ang masama lang dito mga kababayan nadali si Bato. Bato de la Rosa mga kababayan. Dahil alam naman natin Thunderbolt na rin itong si Bato mga kababayan. Medyo hindi siya yung generation ng mga techie mga kababayan. Nadali siya sa AI. I-share niya mga kababayan yung video na AI generated na nagde-depensa kay VP Sara Duterte. Sa tingin natin mga kababayan, malakas po ang talagang kutob natin na ang pakawala niyan mga kababayan ay yung mga kabangagan na naman. Sino ba ang mahilig gumamit ng AI, di ba? This time, ginawa nila itong patibong mga kababayan para palabasin na ang kampo ng mga Duterte ang nagkakalat ng AI. Oh, di ba? At ang mali lang dito ni Bato mga kababayan, kanya itong isinare. Hindi rin natin masisisi si Bato dahil para talagang totoo mga kababayan. Para sa mga hindi talaga mahilig sa computer, maluloko talaga. Dahil iba ng AI ngayon mga kababayan O ngayon, ang kanilang propaganda na naman, gumagamit ang mga kampo ni Duterte ng AI. Na unang-una, sila ang nahuli mga kababayan, mga pro-Marcos, pinangalanan pa ha, common sense. Pagmamayari yan ng bilyonaryo mga kababayan na promotor ng pro-Marcos propaganda. Panoorin nyo po ha. Promotor ng fake news. Ito. Oh, di ba? Yan ang pahayag ni Clarering Castro mga kababayan. Number 1 na sinungaling. Oh. Yan ang lagi niya sinasabi, fake news daw ang mga Duterte. How about yung mga pro-Marcos na nagpo-promote ng fake news, Clarering Castro? Common sense. Oh, yan ang dapat imbestigahan mga kababayan kung anong linkage niyan ng administrasyon. Hirit ang Malacanang matapos i-share ni Senador Bato de la Rosa ang isang AI-generated video ng mga umano'y... Yan lang din Nadali si Bato niyan mga kababayan. Bato, kumuha ka nga ng IT expert. Anyway, marami naman kayong budget. Social media na magaling kumilatis dyan sa mga AI. Dahil ginagamit ang inyong mistake as propaganda ng mga animal na mga bangag mga kababayan. Estudyante na tutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Irresponsable raw ang ginawa ng Senator Judge. Nasisipat tuloy ngayon si Bato mga kababayan. Bakit hindi nyo imbestigahan mga bangag dyan sa palasyo kung sino ang nasa likod nung nagpapakalat na videong iyon? Isinisi lahat nila kay Bato mga kababayan na nag-share lang naman. Nag-comment nga tayo mga kababayan doon na huwag kayong maniwala dito dahil AI ito. Ang gamit nila mga kababayan yung sa Google na bago, Veo 3. Pinipakte na mga netizen ang share post ni Senator Bato de la Rosa na si Bato. ng isang AI-generated... Eto mga kababayan. Sa unang tingin talaga, yung hindi talaga masyadong biyasa sa mga kababayan, makabagong teknolohiya. Aakalain talagang totoo. Pero, yung sa mga marurunong mga kababayan tumingin, AI na AI ito. Bago na ang AI ngayon mga kababayan Nadali si Bato dito video kung saan umalma ang ilang estudyante sa impeachment. Dito makikita nyo mga kababayan paano ma-spot ng AI. Yung skin texture mga kababayan, hindi natural. Tapos yung background, tingnan ninyo,
Kadalasan blurred. At ang mga letra, hindi maayos. At yung lugar mismo, parang something is fishy. Ni VP Sara. Pero AI-generated man o hindi, naninindigan si De La Rosa na mahalaga ang mensahe na ngayon viral video. Mahalaga ang mensahe ba to? Pero aminin mo na nadali ka dahil ginagamit na propaganda laban sa'yo ba to? Mag-hire ka na lang ng expert na tumingin dyan bago yung talagang nagmamanage sa yung social media na talagang marunong kumilatis bago mag-share na kung ano-ano. Dahil eto yan ang purpose sila mga kababayan para baliktarin ang naratiba. Di ba sila ang nahuli mga bangag? Mga pro-bangag mga kababayan ChatGPT na mismo, OpenAI na mismo nagsabi, andun dokumentado mga kababayan na mga pro-Marcos nang gagamit ng ganyan klaseng teknolohiya AI. Coincident lang ba na may lumalabas ngayong ganyang klase mga kababayan na mga AI? Sino ba ang marunong dyan? Alam na natin kung sino. Malamang yan ang nasa likod mga kababayan. Tapos, ang purpose nila ngayon, ipalabas na ang mga kampo ni Sara ang gumagamit ng AI para mameke ng mga ganyan. Yan ang pagkakamali nila ba't mga kababayan Hindi nila talagang nakita na AI yun. Video na. Ang VP mismo, wala rin daw nakitang mali. Tapos ang kapansin-pansin mga kababayan, yung media, parang nagwawala talaga mga kababayan. Balita agad, left and right. Grabe, lahat sila mga kababayan parang nakasync ang pagbabalita. Peke, AI, Duterte, AI. Samantalang nung pumutok itong issue nito mga kababayan, na pro-Marcos troll, bilyonaryo lang ang nagbalita mga kababayan. Hindi kami nakarinig na nagbalita ang ABS, GMA, o ganyan, iba pa. Grabe. Na ginamit ang ChatGPT to flood TikTok and Facebook with pro-Marcos and anti-Sara propaganda. Sa tingin natin mga kababayan, may connection iyan, yung pagkahuli ng Jiger Tanco. Naman ang palasyo. Ang Eto na, ang kanilang propagandista mga kababayan. Eto ang number 1 sinungaling Ang galing nitong mag-twist mga kababayan. share ng mga katulad na ganyan. Muli, disinformation, fake news, hindi po. Ikaw nga, ayaw umamin mga kababayan nung sinabi doon ni Tatay Digong na gagawing 7 pesos ang bigas. Siya mismo ang nagsabi, tapos ayaw umamin. Sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. 5,500 flood control. Bakit ito ang hinihingan ng opinion mga kababayan tungkol dyan sa fake news na numero 1 din itong fake news? Nakakaduda, mas nakakawala ng... Sige, hahamunin ka namin Clarice Castro. Imbestigahan mo kung sino ang gumawa ng AI na iyon. Ayaw nila mga kababayan, baka mahuli. Malaki ang duda natin na talagang pinakawala iyon mga kababayan para mabitag ang mga pro-Duterte. Tiwala. Kung mismo sa matataas na opisyal, si Sara nanggagaling ang mga papalabas ng AI na ganyan. Disinformation at fake news. Tila promotor na rin daw ng fake news ang Duterte camp dahil sa see? Duterte camp na ngayon ang fake news mga kababayan dahil doon. Yan talaga ang kanilang purpose. Bato. Linawin mo ang iyong statement, Bato. Anyway, ka pala, Senador, pwede kang mag-investigate, Bato. Gamitin mo ang resources mo. Sino ang gumagawa ng mga AI na ito? Mga peke yun Nadali ka Sa tingin natin ba the same people na nagpapakalat ng mga propaganda laban kay sa mga Duterte. Yan ang mga taong nasa likod niyan. Yan ang dapat ninyong pagtuunan. Itong gobyerno ito mga kababayan, hindi yung mga vlogger na nagbibigay lang ng mga opinion. Iba yung AI Panloloko yun mga kababayan. Panloloko yun dahil hindi naman yung totoong tao. Although maganda ang mensahe mga kababayan, pero ang motive nun para pasakayin ang mga taga-suporta ni VP Sara Duterte. At kung sasakay na mga kababayan, sasabihin, mga fake news. Yan na nga ang sinasabi ngayon. Ginagamit na ng animal na to. Mission success sila doon mga kababayan. Nawa ni De La Rosa at nang tanungin ng media tungkol sa mensahe ng viral video. Sino magsasabing legit at hindi legit na issue? Kung ito ay galing sa isang fake news or AI generated? Di ba? Ginagamit na nila mga kababayan. Hindi ba nakakapagtaka? Na nahuli sila ng OpenAI mga kababayan, inilabas mismo doon sa dokumento na pro-Marcos propagandist gumagamit ng common sense o yung sa Makati bilyonaryo. Tapos ito, biglang lumabas ito.
mukhang binabaliktad na nila na galing na sa kampo ng mga Duterte ang gumagamit ng AI at namimeke. So hindi tayo pwede magsabi na ito ay lehitimo o ilehitimo ang issue. Ang lakas sa tawa niya. Kanyang responsibilidad ng mga politiko ang anumang impormasyon na inilalabas nila sa publiko dahil ang mga ito ay totoo sa pandinig ng mga tao. Daig pa raw ng mga Gen Z si Senador Bato de la Rosa dahil naispatan. Yung Gen Z, yan ang kinalakihan. Computer na mga kababayan. Huwag nyo namang ikumpara si Bato sa Gen Z dahil eto si Bato malapit na nga yan mag-senior. Senior citizen na yan mga kababayan. Pero hindi naman fatal yung pagkakamali ni Bato, no? Kung na-share man lang niya iyon. Hindi niya alam na AI. Honest mistake siguro yun mga kababayan. Madali lang naman yan Kumuha si Bato ng expert mga kababayan na social media manager. Na magaling kumilatis dyan para next time hindi na siya madadali. Agad nila na fake yung video tungkol sa umano'y opinyon ng mga estudyante sa impeachment ni VP Sara. Sa ngayon, na-flag na ng Facebook ang video dahil... Na-flag. Facebook. Sino yun? Sino yung nasa likod nun? Yan ang dapat imbestigahan mga kababayan. Tingnan nyo. Ngayon, lahat ng sisi inilagay kay Bato mga kababayan. Tapos, ang dinungisan ang mga Duterte. Naglalaman daw ito ng false information. Pero paano nga ba malalaman kung AI generated ang isang video? Narito ang agenda report ni Hannah T. Maging senador, hindi immune sa AI deception. Nitong weekend, nag-share ng post. Kung gusto nyo gumawa ng kagaya nitong video mga kababayan, isearch nyo Google Veo, VEO3. Ang dami na. Kahit anong gusto mong ipagawa mga kababayan, gagawin na ng AI. Si Senator Bato de la Rosa mula sa isang FB page na, ay grabe, sa video, mga estudyanteng tila dinedepensahan si VP Sara sa impeachment. Nakalat yan sa TikTok, sa Facebook, which is kaduda-duda mga kababayan dahil yan din ang inireport ng OpenAI. Na eto daw mga gumagamit na malisyoso sa kanilang mga kababayan, program, kanilang platform, ginagamit sa Facebook at TikTok. The same! Pero this time around mga kababayan, naging pro-Duterte bigla. See? Connect the dots na lang. Abot agad ito sa milyong-milyong views. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obvious. Tingnan nyo ang skin texture mga kababayan. Masyadong smooth. AI. Politically motivated. And then, eto, yung background, ang lugar, tapos yung mga signboard mga kababayan, hindi mabasa. For now pero darating ang panahon mga kababayan na hindi na talaga ninyo madidistinguish ang AI sa totoong tao. Sabi ni De La Rosa, maganda raw na gets ng mga kabataan ng issue at hinikayat pa ang ilang mga grupong makinig sa kanila kahit nadali si Bato, no? Si Davao City Mayor Baste. Si Baste pa! Pati si Baste nadali din mga kababayan. Shinare ito at sinabing Shinare lang pala. May suporta sila ng Gen Z. Pero totoo namang may suporta sa Gen Z mga kababayan. Pero ang mali lang nila, hindi nila nakilatis etong mga AI. Siguro etong mga officials. Lesson learned na lang ito mga kababayan, lalong-lalo na itong mga high-ranking officials na kumuha kayo ng mga makukonsulta dyan sa inyong mga social media post bago nyo ipopost dahil gagawin ng issue ng mga bangag mabilis din ang bira ng netizens. Nila, may signs of AI ito. Sabi ni Engineer Joshua Ivan Pagyo na dating bahagi ng UST Faculty of Engineering at ngayon tech creator ng Exitech Solutions. Oy, expert. Bakit hindi mo i-investigate kung sino yung account na nasa likod ng pagpo-post noon? Na maimbestigahan mga kababayan. Sino yun? Although maganda ang kanyang mensahe mga kababayan, pero AI kasi dapat sana totoong tao. Ng UST Faculty of Engineering at ngayon tech creator ng Exitech Solutions. Obvious ang pagiging AI generated ng video. For some weird reason, while he's handling the microphone, there's been some distortion on the hand, which is unnatural. Di rin daw mabasa ng maayos ang text at logo ng... Tingnan nyo ito mga kababayan, mga hint para ma-distinguish nyo kung AI ba o hindi. Yung mga small details mga kababayan. School sa uniform ng mga estudyante, kahit high definition ito. Unreadable pati ang plate numbers at signages sa likod ng interviewees. Well, most of us are aware of
how the Philippines vehicular plate numbers Tapos, yung manner na pagsasalita, mga kababayan, hindi natural. Parang may mga wording siya na yung pagka-pronounce, hindi talaga, something is off. do look like. When have you seen one that looks like that on the video? Para kay Attorney Jesus Falsis. Ay na! Bakit yan ang kanyang hihingan ng mga reaksyon, mga kababayan? Mga Falsis! Yung parang pinagbiyak na bunga ni mga kababayan, Renato Babaloreyes. Ano magandang may kukomento ng Falsis na yan? Tila alam ni De La Rosa na peke ang post. Anya, Alam ni Bato? Kung alam yan ni Bato, hindi yan ipopost si Bato. Tanungin mo muna si Bato bago ka ako sa Falsis. extension daw ng fake news tactics ito na nasimulan noong 2016. Ayan na mga kababayan, nabaliktad na ang sitwasyon. Sila ang nahuli na mayroong pro-Marcos propagandist. Ngayon si Bato na. Ang pagsisimula ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Fake news na daw. Na rin ang pinaabot ni House Deputy Minority Leader Raul Manuel. Kawawa nitong mga kababayan, no? Mga bangag, mga kababayan, gagamit na lang ng AI. Para sa kanilang mga propaganda. Ito, malinaw ito mga kababayan na demolition ito mga kababayan sa bitag para sa kampo ng mga Duterte para sila ang masisi. Yan talaga. Pinaig pa raw ng mga kabataan si De La Rosa na Natural! Yung kabataan na Bato, hindi nga siguro yan nakahawak ng calculator. Computer, never. Elementary? High school? Wala pang computer noon. So wag nyo namang ikumpara ngayon sa dinaig pa ng Gen Z, Pabalikin mo sa panahon yung Gen Z, dati. Hindi yan mabubuhay na walang wifi, mga kababayan. Mga tao ngayon. Natutukoy ang isang AI-generated video. Agad namang dumepensa si De La Rosa. Wala raw yan sa kung AI-generated ang video o hindi. Wala yan ba to? Diyan ka nagkakamali ba to? Dito mga kababayan, tama naman yun talaga sinabi. Nakaka-inspire nga yung sinabi mga kababayan ng AI. Kaso nga lang, masama ang hangarin nila mga kababayan ay binitag. Kaya, ang advice namin sa'yo ba to, imbestigahan mo kung sino yung nag-post nun. Anyway, may power ka naman Di ang mensaheng dala nito. Hiling pa niya, do not shoot the messenger without reading what he delivers. Wala pang batas sa Pinas na nagsusulong ng pag-regulate ng AI content. Kaya nga si Sara mga kababayan ang sabi na hindi na siya magsasampa ng kaso doon kay Jiger, Tongko ba yun? Dahil wala pang batas mga kababayan dyan dyan na lang, Bato, magpagawa ka ng batas sa gumagamit ng AI for their malicious intent. Hindi yung mga opinion ng mga tao mga kababayan. Yan kagaguhan yan mga kababayan. Computer ang gagawin mong parang persona mga kababayan para gumawa ng propaganda. Yan ang mali na. Tapos yung mga bots pa mga kababayan na nagpipraise, inabangag at saka nina Admiral. Diyos ko. Nagbabala ang COMELEC sa risks nito sa nagdaang midterm elections. Pero para kay Engineer Pagyo, mas lalong delikado ito pagdating ng 2028 presidential polls. Magdo-double time na siguro ang common sense mga kababayan. Ano ba yung common sense? Yan ang dapat imbestigahan din Thing is, once we not everyone will have that ability, and they will be the ones who will be the most. Sino ang mayroong ability na? Mga kababayan na gumagamit ng AI. Diba? Isipin nyo na lang. Sino ang may ability na ngayon na mayroon talaga ebidensya na gumagamit sila? Diba yung mga pro-Marcos na mga kababayan, mga tao? Most vulnerable as time progresses. And yes, that will be the most dangerous part of AI. This AI-based ang delikado niyan mga kababayan, kung example, yung AI ay kukopyahin ang iyong itsura tapos at saka boses. Tapos magsasalita ng kung ano-ano, makukulong ka ng walang dahilan. War of ideals. And since it's open for everybody, it's open for all those intentions. Ang mahal mga kababayan ang bayad. Google Veo 3. Tingnan nyo mga kababayan. 13,000 per month. Makagawa ka ng mga kababayan, ganong klaseng video. Tapos limited pa ha.
So, ibig sabihin, ang kayang may gumawa ng ganyang klaseng mga mga kababayan, klaseng AI na video, mayroon talagang datum. Dahil yan, 13,000 mga kababayan, ilang clips lang ang magagawa mo dyan eh. Limited mga kababayan. Bibili ka pa ng credits, yung tokens na gagamitin mo sa paggawa ng video. Ang mahal. And that's what's making this situation Pero, ang duda ng ilan, na sana, wag naman sana na mayroong kinalaman dito ang gobyerno. Dahil unlimited ang kanilang pera mga kababayan, kaya nilang magbayad sa anumang bagay. Sana wala ngang kinalaman ang gobyerno dito na sila ang nasa likod ng mga AI na ito Napagdududahan mga kababayan bakit yung mga komento kay BBM puro puri, the best president, kay Admiral mga kababayan, ang ganda-ganda, cute, gorgeous, Diyos ko, beauty and brains. And then kung titingnan mo mga kababayan, AI pala. drastic, perilous, and scary. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na ipakita sa ilang netizens ang video. Sabi ni Madeline, totoo ito at pabor siyang huwag matuloy ang impeachment trial ni VP Sara. Sige, nagamit na. Pati media mga kababayan, sumasakay pa nga Bakit walang nagbalita mga kababayan ng anggulong planted itong mga AI na ito? Pagpapalabas sa ito ng video. Para maging patas. Hindi pwedeng isisi agad sa mga Duterte mga kababayan. Nagkamali si Bato kung nagkamali, pero biktima lang din siya. Akala niya totoo Pagtingin ko pa lang po. Yung pagrinig ko pa lang po din at pagtingin. Sa akin siya po ang tamang maglingkod po para Vice President po. Yan naman talaga ang totoong sitwasyon mga kababayan, sentimiento ng tao. Kaso nga lang ang mga malisyoso gumawa-gawa ng video Kasi po, AI. totoo po siya maglingkod sa bayan po. Pero nang malaman niyang AI-generated ito, disappointed daw siya. Si Ezra naman, nakita agad ang maling plate number sa video. I really believe na kailangan mag-ingat sila kasi bilang senador, dapat hindi kayo nagpapakalat ng fake news. Hindi naman nagpakalat ng fake news si Bato. Nabiktima lang siya ng fake news. See, mga kababayan, ganyan maglaro ang media sa Pilipinas. Sabi naman ni Reynold, maganda raw ang mabilis ang pag-detect ng Gen Z sa mga fake content dahil makakatulong sila laban sa maling pagkonsumo ng social media. Not everything in the internet is true. So we must be careful and we must research pa kung ano yung gusto nating hanapin din. Bato is really connected with Sara na parang most of the time din gusto niya din, pabor siya kay Sara din. And I think kung alam man niya yun, kung hindi man niya alam na AR or kung alam man niya na AI, it's up to him na rin. Ang Gen Z ang pinakamaraming botante sa huling halalan. Para sa agenda, Hannah T. Gen Z. Bilyonaryo News Channel. So ano ang sa tingin niyo dito mga kababayan? Naniniwala ba kayo? Dito sa pinapalabas ni Claire Castro mga kababayan na ang nasa likod nito ay ang mga Duterte. Pakalat ng AI mga kababayan. Nagkakaubusan na ba ng tao sa mga Duterte? We don't think so. Kung suporta lang ng vloggers lang, ang daming mga Duterte mga kababayan. Hindi pa kasali yung mga hindi nagbablog. Hindi kailangan ng AI. Clearing ng mga pro-Duterte at mga Duterte camp para lang ipalabas ang kanilang mga opinyon. Hindi kagaya ng mga bangag, mga pro-Marcos mga kababayan na salat na kaya nagtatap na mga kababayan doon sa computer. Humihingi na ng tulong sa mga computer. At dito natin makikita din mga kababayan kung gaano kabias ang media. Tingnan nyo, noong pumutok ang balita mga kababayan June 5 pa ata yun, inirelease ng OpenAI. Ano na ngayon? June 16. 11 days ago, inirelease ng OpenAI yung balita mga kababayan na gumagamit ang mga pro-Marcos o na mga kababayan, mga grupo ng OpenAI, ChatGPT para sa kanilang malicious intent para magpakalat ng pro-Marcos propaganda at anti-Sara Duterte propaganda. Tahimik ang media, isa lang ang nagbalita talaga mga kababayan. Pero ngayon, binitag si Bato. Nadali si Bato mga kababayan sa AI. Para silang nag-choir mga kababayan. Chorus talaga. Talagang lahat sila balita agad. At pinapalabas na ngayon mga kababayan na ang kampo ng mga Duterte ang gumagamit ng AI at fake news. Dahil, ito na rin ang sabi nitong sinungaling na babae mga kababayan na si Claire Ring. Kaya ang advice natin sa inyo mga kababayan, lalong-lalo na nagsishare ng mga kung ano-ano dyan sa internet. Huwag muna kayong mag-share mga kababayan
kung hindi ninyo beripikado na yan talaga ang totoong nangyari at totoong news. Dahil nangyari na ito dati mga kababayan Ang mga kabangagan nag-post mga kababayan ng mapanirang post. Laban yun kay BBM. Laban kay BBM. And then, yung hindi marunong mga kumilatis mga kababayan na pro Duterte, shinare mga kababayan, dinownload at in-upload sa kanyang sariling social media. Anong nangyari? Siya ang kinastigo mga kababayan ng NBI. Kinasuhan, kinulong. Kaya mag-ingat po kayo mga kababayan dahil maraming masamang taktika yung mga kabangagan mga kababayan. Yan ang kanilang mga yan ang kanilang mga ipinagbabawal na teknik. So anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.